Larawan ng masayang pamilya ang namuhay sa loob ng malawak na lupain ng mag-asawang Tata Ingo at Nana Sela. Naging malaking bahagi ng buhay ng mag-asawa ang malaking asong si Hugo, lalo na sa Ali. Misturang batang alagang-alaga, kasabay sa pagkain at kasama sa pagtulog. Si Hugo ang naging gabay ng mag-asawa. Kaya sa halip na maramdamang nawala ng anak dahil nag-asawa na, mas naramdaman ng mga ito na nadagdagan pa ng dalawa ang mga anak. Laking pasasalamat din ng Mama at Ale ang pag-aasawa ni Rosana dahil hindi na ito sinasakitan ng ulo, laging masigla at masayahin. Si Tata Ingo na nakaaalam sa tunay na nangyari sa kasaysayan ni na Victor at Teresa ay tila nakalimot na. Wari ba'y desidido na itong isama sa hukay ang natuklasan. Responsable at napakasipag ni Adolfo. Natatangi ang kanyang galing at kaalaman sa pagtatanim at pagpaparami ng mga alagang hayop. Hindi nagtagal, sila na ang dinarayo ng mga mangangalakal upang dalhin sa pamilihang bayan ang mga produktong naangkat. Nadagdagan ang kanilang manggagawang nakakatuwang. Tuluyang nakilala ang kanilang hayupan, mga pananim, gulay man o mga prutas. Ganon din ang mga kakaibang uri ng halamang namumulaklak na pinamamahalaan naman ni Rosana. Napabantog din ang mga katas ng halamang gamot na gawa naman ni Tata Ingo. Nakilala rin ang kahusayan ni Nana Sela sa panghihilot, na kalaunay naging bihasa rin sa pagpapaanak. Bagaman nadadagdagan ang edad ng Ali at Mama, ang mga gawaing ginagampanan ng mag-asawa ay nagmistulang bitaminang lalong nagpasigla at nagpalakas sa pakiramdam ng mga ito. Lalong nadagdagan ang masaya nilang pamumuhay nang kakitaan si Rosana ng mga palatandaan ng pagbubuntis. At nang matiyak na buntis na nga si Rosana, ay nagtatalon sa tuwa si Adolfo. Tuwang-tuwa ring nagkakahol si Hugo habang ang mag-asawang Tata Ingo at Nana Sela ay nagkakandaiyak sa tuwa habang yakap-yakap ang isa't isa. Lalong naging maalaga si Adolfo sa kabiyak. Sa kabila ng pagiging abala sa mga gawain, ay hindi nakakaligtaang kumustahin si Rosana at itanong kung ano ang gustong kainin. Alagang-alaga din siya ni na Tata Ingo at Nana Sela, at maging ang asong si Hugo. Natatawa na lang si Rosana sa sobra-sobrang atensyong natatanggap. Ang paglipas ng mga araw ay naging napakabagal sa kanyang mga kasama. Ang mga ito ang naiinip sa pagdating ng sanggol na kanyang iluluwal. Habang lumalaki ang kanyang tiyan, ay lalo namang lumago ang kanilang taniman at paghahayupan. Lalong lumawak ang lupaing kanilang nasasakupan. Higit na biyaya ang mistulang tubig na dumadaloy patungo sa kanilang sisidlan. Hanggang sa dumating na ang sandaling kanilang pinakahihintay. Papasikat ang araw nang maramdaman ni Rosana ang paghilab ng tiyan. Ilang sandali pa, pumutok na ang panubigan. Bagaman nahirapan sa panganganak, nailuwal ni Rosana ang isang malusog at napakagandang sanggol na lalaki. Walang pagsidla ng tuwang naramdaman ni Adolfo. Ganon din ni Hugo at mag-asawang Tata Ingo at Nana Sela. Ngunit higit ang kaligayahang nararamdaman ni Rosana sa nakikitang tuwa ng mga kasama. Ang makikislap na mga matang nakatunghay sa kanyang sanggol, ang matatamis na ngiting sumalubong sa kanyang paningin,
ang mainit na palad ng asawang si Adolfo na humahagod sa kanyang noo at ang pagdampi ng halik hanggang paanas na nagpasalamat sa napakagandang regalo mula sa kanya. Nakangiti pa rin siya nang ipikit ang mga matang hinihila na ng antok at pagod, hanggang sa wala na siyang namalayan at nakatulog. Pare-parehong naluluha sa tuwa ang mga kasama ni Rosana sa loob ng silid. Pare-pareho ding tila ayaw umalis sa tabi ng mag-ina. Matyagang inaabangan ang pagkislot ng natutulog na sanggol. Hanggang sa wakas ay pare-pareho na ring nagkusang umalis upang makapagpahinga ang bagong panganak. Latag na ang dilim ng magising si Rosana. Napangiti siya nang makita ang asawang nakasalampak sa sahig at nakayukyok ang ulo sa tabi ng kanilang sanggol. Nahagod niya ng tingin ang malapad at malambot na kulambong pinasadya nito upang malayang nakagagalaw sa higaan nang hindi mapapasok ng lamok o maliliit na kulisa pati bang insekto. Nakangiti pa rin siya nang ilipat ang tingin sa kanyang sanggol. Napakapalad ng kanyang anak. Nasa loob pa ng ito ng kanyang sinapupunan ay nakadarama na ng pagmamahal. Hinaplos niya ang ulo nito pababa sa dibdib hanggang sa mga paa. Nababalutan ito ng puting-puting lampin, mistulang suman. Mahina siyang natawa habang naiiyak sa tuwa. Maingat niya itong dinampian ng halik sa ulo. Muling hinagod ng tingin at saka mahinang nasambit na isa na siyang ina. Otomatikong lumipat ang paningin niya sa natutulog na asawa. Umangat ang kanyang kamay at marahang hinawi ang mga hibla ng buhok na tumatabing sa makisig nitong mukha. Hindi niya napigilan ang pagdaloy ng luha. Victor, mahal ko, paanas niyang sabi. Nagbalik na ang ala-ala niya mula pa nang sadyain nila ang tirahan ni Adolfo. Nang araw na makita niya si Nana Sela na natutulog sa papag. Nang makita ang malabong imahe ng sarili na nakaunan kay David na nasa anyo ng lobo. Lalong luminaw ang mga ala-ala niya nang maulinigan ang pangalang Teresa na itinawag sa kanya ng tinig. At nang ipaling niya ang tingin sa may-ari ng kamay na nakahawak sa kanyang braso, agad niya itong nakilala kung sino. Walang iba, kundi si Victor. Mabilis niyang ipinilig ang ulo upang tiyakin na hindi siya namamalikmata. Kitang-kita niya nang ito ay maging abo at tangayin ng hangin. Matuling nagbalik sa kanyang alaala ang lahat ng nangyari mula sa simula hanggang sa mga sandaling iyon. At nang makita niya ang pag-aalala sa mukha nito, sinikap niyang magpanggap na wala pa ring naaalala. Patuloy siyang nagkukunwaring walang naalala upang ito ay mapanatag. Ayaw niyang sisihin na naman nito ang sarili sa mga nangyari, sa mga nagawang mali habang wala sa sarili. Ayaw niyang muli itong masaktan at mahirapan. Hindi nito kasalanan kung bakit napasa ilalim ng malupit na sumpa. Ayaw niyang manariwa pa ang dinanas nito sa sariling mga magulang, ang nagawa sa kanyang mga magulang at kapatid. Matagal na niya itong pinatawad, buong pusong tinanggap. Patuloy siyang magpapanggap para sa katahimikan ng loob nito. Sasabayan niya itong humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kababayan at sa mga taong kinitla ng buhay. Poprotektahan niya ito mula sa bangungot ng kahapon. Hindi siya magtatanong kung paano ito nakabalik. Ganon din si David.
Ibinaon na niya ang mapait na alaala at wala nang balak hukayin kahit kailan pa. Hindi na niya hahangarin pang sambitin nito ang tunay niyang pangalan. Siya pa rin si Teresa. Rosana man ang itawag sa kanya. Sapat na sa kanya ang makasama ito habang siya ay nabubuhay, sa hirap man o ginhawa. Nangingiti niyang pinaraanan ng daliri ang ilang guhit sa noon nito at gilid ng mga mata. Kasabay na niya itong tatanda. Mabilis siyang pumikit nang gumalaw ito. Nagising. Pinigilan niya ang pagngiti nang maramdaman ang pagsayad ng palad nito sa kanyang pisngi na sinunda ng banayad na paghalik. Isinunod nito ang pag-aayos ng kumot na nakatakip sa kanya. Siniguro pang natatakpan din ang kanyang mga paa. Nang maramdaman ang paglayo nito, ay saka pa lang siya dumilat. Nahagip pa ng kanyang paningin ang paglapit nito sa pintuan at maingat na pagsasara ng pinto. Hatid ng tingin ng asawa. Muli siyang nangako sa sarili. Pangakong mamahalin niya ito at paliligayahin. Bubuo sila ng malaki at masayang pamilya at lilikha ng masasayang alaala. Bago po kami magpaalam ni na Teresa, Victor at David, ay muli po ako nagpapasalamat sa orihinal na writer ng kwentong ito na si Miss Russell Contreras de Gula o aka Mami ni Daddy. Salamat, Itche, sa uulitin, Maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig at sumubaybay sa kwentong ito. Sa mga silent listeners, ganon din po sa mga followers ng ating page na Kilabot Channel. Maraming salamat po kina Bebe Loves Flor Sansales, Ma'am Eriza Miguel, at sa Timpayaman, Marjon Maijin. Maraming salamat din po sa mga nagpalipad ng blessings, gaya po ng super thanks, super stickers at super chat. Kay Sis Guapa, Shemple Vlog, kay Sis Ronitz Cruz, kay Miss Diwata, Kambingan at iba pa, kay Kambal Susi Jasmine Life in UK, kay Loves Miss Sharon Adventures Vlog, kay Miss Judai's Channel, kay Miss Christine and Catherine Channel, kay Manaylay, kay Admin Live It with April at sa magagandang admins ng aming grupo, Miss Minimi Jane, Miss Gulay Nation, Miss Jenny Sakules at DigiFam Vlogs at sa aming mga ka-TSCG family, kids, and clan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kits po tayo ulit sa susunod nating kwentuhan. Ingat po at God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Bye!